Magandang araw, Kapitenyos! Kamusta kayong lahat? Isa na namang mapagpala at masiglang umaga sa ating lahat. Welcome po sa programang inihahandog ng DILG Cavite. Ang programang magtatampok ng mga pili at nauukol na paksang napapanahon at kapupulutan ng mahalagang impormasyon. Dito lang yan sa Kapitenyos. Alam niya ba? Ako po si Ka, ang nagbabalik at inyo pong host ngayong araw at atin pong muling kasama si... Magandang araw mga Caviteños. Ako naman po si Raf, ang inyong pong makakasama ngayong araw. Yes, and Kapitenyos, magkakasama na naman po tayo muli sa panibagong episode. And yes, tayo po ay nasa unang episode ng Kapitenyos Alam Niyo Ba? Season 5. Yan. So mga Caviteños, alam niyo ba na sa panahon ngayon ay isa sa mga mahalagang tanong sa atin ng komunidad ay handa na ba tayo anumang oras? Tama ka dyan, partner. So dahil nga, alam niyo ba na ang pagiging handa ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi responsibilidad po ito ng bawat isa sa atin bilang bahagi ng komunidad. Kaya naman narito ang DILG Cavite sa pamamagitan ng Caviteños Alam Niyo Ba upang maghatid ng malinaw, makabuluhan at napapanahong impormasyon para mas ligtas, mas handa at mas matatag ang lalawigan ng Cavite. At ang atin pong episode ngayong araw ay pinamagatang Building Community Resilience, How to be Prepared Anytime. Upang mas mapalalim ang ating usapan, makakasama po natin ang ating tagapagsalita mula po sa Cavite Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. At ang ating pong tagapagsalita ngayong araw ay isang bihasang environmental planner at tagapagtaguyod ng disaster risk reduction na may mahigit 2 dekada ng karanasan sa local governance at public service. Mayroon po siyang PhD sa environmental science at master sa disaster preparedness at reconstruction at nakatuon ang kanyang mga gawain sa climate resilience at solid waste management. Sa kasalukuyan, siya ay nagsilbi bilang head ng Office ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cavite. So bukod pa riyan, siya rin ay naging immediate past na Pangulo ng Philippine Institute of Environmental Planners o yung tinatawag na PIEP Cavite Chapter. So na nagtaguyod ng sustainable and resilient communities. Caviteños, amin pong ikinagagalak ipakilala sa inyo si Ma'am Eloisa G. Rizul from the Cavite Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. Magandang umaga po, Ma'am Louie, and welcome po sa Caviteños Alam Niyo Ba? Maaring niyo pong batiin ang ating mga viewers. Good morning po. Good morning, Ms. Kat. Good morning, Sir Ralph. Sa ngalan po ng aming Governor Abeng Moya, ang aming Vice Governor, isang magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at lalo-lalo na po sa DILG Cavite. Thank you for inviting me over. Ayan, so maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa aming programa na Caviteños Alam Niyo Ba? At kasama po natin dito sa opisina ng OPDRRMO ay aktibo pong katuwang ng DILG Cavite sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong palakasin ang kahandaan ng ating komunidad. Ayan, so sa tulong po ni Ma'am Louie, mas maunawaan natin kung paano tayo makakapaghanda bago, habang at pagkatapos ng anumang sakuna. Kaya naman po ay may inihanda po kami mga tanong na hopefully po ay makakatulong po sa ating mga manonood. So shall we start po, Ma'am Louie? Yes, please. Thank you. Para po sa una nating katanungan, ano po ba, Ma'am Louie, yung tinatawag nating community resilience at bakit po ito mahalaga sa paghahanda ng sakuna? Okay, community resilience, lagi nating naririnig na resilience. Pero yung community resilience is a collective action. Ibig sabihin, sama-sama po ang komunidad. Ito yung kakayahan ng komunidad na makapaghanda, prepare, makaiwas, to prevent, makatiis, ibig sabihin to withstand, or ano ibig sabihin na makatiis, matolerate niya, and then makabangon muli at magbago at makaangko or adapt sa lahat ng mga nangyayaring paanib sa kuna nang hindi naman nawawala yung integridad ng tao, hindi naapektuhan ng kabuhayan, kundi nakatayo pa rin siya despite so many adversities, emergencies, disasters, ay kaya niya pa rin tumira. So, pag tinignan mo yung community resilience, sabi ko nga, it's a collective action. So, lahat ng nasa komunidad ay may pagtutulungan, may koordinasyon, at may resources. Dapat may kakayahan sila. At pag sinabi nating resilience, ito ay life
cycle approach. Ibig sabihin, before, during, and after disaster. So, masasabi mo na mababago o resilient yung community kapag handa siya. So, that's preparation, that's before. And then during, yung kaya niyang bumangon, kaya niyang matiis, kaya niyang mag-withstand, kahit nangyayari sa kuna or yung disaster. At pagkatapos, after ay pabilis siyang makakabangon. At yung pagbangon niya, hindi lang siya basta bangon. Dapat yung better na intindihan niya na meron ng magbabago na sa susunod na mangyari, mas matatag na siya, mas kaya na niya, at mas maayos. Kumbaga, adapted na siya. So, mayroon siyang proseso, mayroon siyang responsibility, mayroon siyang action, deliberate action na ginagawa para maging talagang resilient. Exactly. So ano po yung kahulugan ng pagiging handa sa anumang oras sa antas ng pamilya at komunidad? Okay, when you say handa bawat oras, ibig sabihin continuous, patuloy yung paghahanda. Hindi yung disapes lang, kundi consistent, may consistency. May mga iba't iba kasing kategorya o may iba't iba kasing pamamaraan para masabi mong pagiging handa. So, isa, titingnan natin, sabi mo, pamilya, community, no? So, mayroong infrastruktura, ginanawag physical preparation, mayroong mental preparation, may psychological preparation, may emotional preparation. So, lahat ng aspect po. And then, continue sa pagpapatuloy paghahanda. Kung iaangkop natin siya sa pamilya, kapag sinabi natin infrastructure, ibig sabihin, alam ba na yung risks? Mayroon ba siyang go back? Diba? Yun yung lagi sinasabi kung sakaling mangyari, may magbibigbig pa siyang go back. Infrastructure, physical preparation. Kung sa community naman, mayroon ba namang evacuation center? Mayroon bang evacuation maps? May mga routes? So, yun yung mga physical preparation. Kapag sinabi naman natin emotional, psychological, mental, yun yung awareness. So, alam mo ba yung risk? Alam mo ba yung ano yung mangyayari kapag may sakuna? Halimbawa, sa inyong community, flooding pa na yung risk. So, are you prepared mentally, emotionally, psychologically na hindi yung parang may panic? So, ibig sabihin, patutuloy lang na kasi nararamdaman mo na siya, naranasan mo na for so long eh. So, yun, continuous na yung paghahanda mo lahat ng aspento, pamilya, komunidad, kakasama yun. Yun yung laging handa. Yun yung ibig sabihin mo. Patutuloy ng paghahanda sa anumang oras. So, Ma'am Louie, sino-sino naman po kaya yung mga pangunahing sektor o individual na may papel sa pagpapatatag ng katatagan ng komunidad? When you say community, pag tinignan mo yung community sa isang vacuum or sa isang binanos aquarium, marami kasing loob yun eh. So, sa community, makikita mo. Sa isang barangay, for instance, a very specific community, may school, may munisipyo, halimbawa, may munisipyo, may barangay hall, may health center, may household, may family. So, lahat yung may papel doon sa paghahanda. So, yun yung mga sector. We have first, syempre, government. Una na nga yung munisipyo, yung local government unit, kung ito ay isang town o isang munisipyo o isang syudad. Ngayon, kung ito naman ay barangay, ito yung barangay officials. And then, mayroon tayo mga education institutions. So, yun lahat may mga papel yun na kinagagat para sa paghahanda. So, ibig sabihin pala, yung school dapat nagtuturo din siya ng mga iba't ibang preparedness measures, nagbibigay din siya ng mga warnings, meron din siya mga tips. Kung alam naman natin, ito pala yung mga risks na meron tayo sa ating community. And then of course, yung family, yung household. Hindi nga kasi kaya, di ba, lagi namin sinasabi, hindi naman kaya ng government, o kami na lang na nasa DRRFO, konti na lang yung responders namin, and i-compare mo na nga sa buong populasyon ng Cavite. So, importante po talaga na yung household, volunteers, ay kasama doon. Paano sila sasama? So, may involvement sila sa mga nagaganap, lalo na when it comes to DRR preparations, DRR prevention and mitigation measures, lahat ng areas ay nandun. So, lahat yun, nandun sa loob ng community, lahat yun ay magkakaroon nito. So next question, ma'am. Paano po makakagawa ang isang pamilya ng plano sa emergency na inaayon po sa plano ng komunidad? Magandang tanong yan. Importante po na yung pamilya ay nakalink doon sa barangay. Bakit? Kasi po ang barangay, sila ay may tinatawag ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan. So pag binaplat mo yung DDRRF plan ng barangay, nandun yung mga risks, nandun yung exposure maps, risk maps, nandun yung mga different actions na dapat nilang gawin during, before, and after.
So kung nakalink si pamilya doon, may coordination siya sa barangay, malalaman niya paano ba ako magagawa ng aking preparedness actions bilang pamilya. Halimbawa, sinabi doon sa map na sa DRRM na yun, o sinabi ng barangay officials na kapag may nangyaring ganito, makita nyo pa lang na dadating pa lang yung bagyo, dapat may preemptive evacuation na. So ikaw, bilang ikaw ay part of the family, household, alam mo naman, ano ba yung mangyayari, saan ba ako pumunta, ano ba yung route ko, ano ba yung ini-assign sa akin. O kung halimbawa, lalo na sa miyembro ng pamilya, no, mayroon tayo mga may sakit, laging matatanda, may bata. Ano kaya yung assistance at ano kaya yung special na arrangement na ginagawa o ginawa ng barangay na masasaado at sa time? For instance, sabi niya, kapag mag-preemptive evacuation, dapat pauna yung matanda. Kunyari, malayo yung lugar ng bahay. So, ang dala nila is may mga stretcher sila. Halimbawa, may sakit, uunahin na ito, anong assistance. So, dapat maka-jive sila eh. So, pag nangyari yon, kung may evacuation, hindi na yung parang ang gulo-gulo. No, parang lahat magiging maayos, smooth. And then, pagdating sa evacuation center, mayroon palang ginawa si barangay na ito pala yung special arrangement dito muna. Tapos, ito pala yung daan kasi may sakit. Ito pala kasi siya pwede dumaan dyan. Lalo pala, naka-wheelchair siya. So, dapat nakalink lahat ng iyong preparation. Doon din sa preparation ng barangay. Mas maganda yun, mas tumutugma. Para, tapos isa pa, sino ba yung unang tatakuhan ko? Kunyari, kapag alam ko, coordinated ako sa barangay, sino ba yung mga proper persons? Alam ko ba yung numero ng kagatan? Sino ba yung health officer na dapat ay unang magtawakan of emergency? So, kapag gumawa ako ng plano, sasabihin ko sa mga anak ko, ito yung mga contact numbers. Ito kay Kapitan, ito si Tanod, ito si ganyan. So, ito naman si health. Kasi dito natin nadala si Lola, si ate na may sakit. Yun, mas maganda na coordinated siya. Kasi kapag ganun, mas magiging maayos sa sistema ko. Yun yung maganda sa aking prevention. The coordination between the barangay, the family, and the household. Yun mo. So, ayan po, no? Ma'am Louie, napaka-crucial po pala ng connection ng barangay and yung mga household communities po natin sa pagpaplano po during emergency. So, sa panig naman po ng barangay, ano-ano po ba yung mga hakbang na maaari nilang gawin o ng ating komunidad bago pa man po mangyari ang isang sakuna? Ang number one dyan is first, know the risks. Diba? Kapag ka nagpaplano, ano ba yung pinaghahandaan natin? Ano ba yung pinagpaplanahan natin? So, alamin natin ano ba yung risks sa ating barangay. Kung ito man ay baha, ito man ay ground shaking. Kasi sa Cavite, ang back one risk natin is flooding. Lahat yan. And meron tayong coastal areas na. So, we have 9 coastal areas and then we have yung mga flat zone areas na hindi naman siya nasa coastal. So, we have, I think, 11 or 13. And then, ano naman yung other risks? So, yun yung important. Kasi yung paghahanda natin, alamin muna natin. And then after that, alam na natin, isama natin siya, yung mga tao, yung mga kasama natin sa barangay, sa pagpaplano. Kaya nga sinasabi natin sa mga DRR communities ng barangay, ito may CSO, may NGO, yung private sector, dapat magkakasama sila. Kasi mas higit na may alam sila eh. Dapat share of knowledge, lalo na yung matatanda. Paano ba yung nangyari noon, bakit mas maling nila ngayon. So, yun yung mga ganun. And then, si barangay, kapag alam niyo na itong lahat, inform naman niya yung tao. Kasi halimbawa, hindi naman lahat ay nakakasama sa pagpaplano. Kung ano man yung maging plano, kung ano man yung magiging activities, kung ano man yung mga magiging programs ng barangay, o ano man yung risks, dapat transparent. And then, mag-cascade, mag-information innovation campaign na tinatawag IDC. Paano? Pwede po yung social media. Kasi ngayon, lahat ng tao may cellphone, di ba? So, yun ang talagang ginagawa natin na sana lahat ng barangay may social media accounts, no? And then, kung maglalagay sila ng mga warning system doon, Tagalog, para naiintindihan lahat. Importante po na nakalup lahat, alam na iintindihan lahat. So, and then may coordination. Aside from the social media, kasi sabi nga natin, okay, alam natin meron lahat, pero tinitingnan nila. O follower pa sila ng ating account. So, hindi rin. Maganda rin na may face-to-face na coordination. Yung sinasabi natin na kayo, DILG, lagi nyo ini-impose yung barangay SMPD. So, ayan, sama natin yung community. Importante na makagawa tayo ng paraan kung paano natin mahikaya
yung mga kasama natin kasi nga hindi talaga natin kaya yun. Lalo na kung ito ay isang malawakang emergency or sinasabi natin disaster. Kaya kailangan na ang barangay ay open to and then, open siya sa community, open siya sa lahat ng information na ibibigay sa community. At syempre, dapat siya may resources. Mayroon ba siya gamit? May response equipment? Mayroon ba siyang mga stockpile? Halimbawa, kung may mga supplies pa. So, titignan niya. At of course, mayroon siyang pondo na inilalaan galing sa DRR plan, kaya na may DRR plan. So, yung mga action na nilalagay doon, may pondo. So, yun, before that is preparedness, so preparation. Mas importante na mas malaking preparation na ginagawa. Huwag yung response lang, hindi more of the preparation. Pero kasi po, member po ng family, so hindi naman po lahat may access doon. And especially po katulad po ng mga vulnerable sector, tulad po ng mga PWD, yung may mga edad po at syempre yung mga bata. So ano po kaya yung mga pwede nating gawin para maisama po sila sa paghahanda po sa disaster? Isama natin sila sa planning. I'm sure challenge po yan sa atin. No? Kasi kung ikaw may sakit, ba't naman ako pupunta doon sa barangay para sa planning. Pero mahalaga po kahit man na, di ba may mga association naman tayo ng mga elderly, senior citizens. So through the association, through the organizations ng PWD, kasama naman siya sa committee. So sila na yung responsible na mag-inform kung ano yung mag-usapan doon. And kapag may magplano, kapag may programa, importante na mayroon silang special na tip. Halimbawa sa evacuation, katulad na ng bagay ko kanina, mayroon na tayong gamit para sa kanila. Una, yung dalos natin sa barangay. Lagi ko itong sinasabi kapag nag-lecture kami on DRR plan sa barangay. Yung inyong barangay DRR plan ay disaggregated ang data. Alam niyo yung ilang babae, ilang pregnant, ilang may sakit, ilang bata. Kasi yung gamit na titingin na later on ay nakakaangkla sa kanya. And then if you have your barangay evacuation center, mayroon ba siyang, siya ba ay compliant doon sa tinatawag natin for PWDs? So yun yung inclusive yung planning na bukod sa kasama siya sa napaplano, pagdating sa action, mayroon siya talagang specific na mga plano na for them. Lalo na kapag information and education campaign. Halimbawa, bulag ka, hindi ka naman nakakakita ng mga tips. So, ano naman kaya yung other way of telling them, ito yung mga tips. Kung bingi ka, kahit mag-siren ka, sirena, kunyari kapag may emergency, hindi mo naman narinig. Diba? So, paano naman kaya baka dapat puntahan? Kung ikaw naman yung naka-stretcher, paano mo naman i-expect na tatakbo yun, di ba? So, kasama rin siya. Ilan yung tao pupunta doon at ubuha doon sa naka-stretcher. So, kung ikaw ay pregnant. Tapos, isa pang napansin natin is, kung halimbawa evacuation, nagmamadali, parang yung mga babae, parang mabilisan na lang eh. So, sensitibo kasi sana mayroon din naka-assign sa barangay na kapag babae rin sana yung tutulong kasi may mga sensitibong parts din na kailangan natin i-protect ka. So yung mga ganun, mga simple pero napakalaking bagay lalo na kung ikaw ay kasama at kabilang doon sa tinatawag ng women sector. Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung mga may kapansanan tulad ng bulag or bingi. Paano naman po kaya natin may papahayag ng epektibo yung mga babala o yung mga early warning sa lahat po ng kasapi ng komunidad? Ayun nga, siguro dapat pag-aralan din ni barangay o kami rin sa DRR. Paano ba yung pinakamagandang warning sa mga bulag? Siguro may mga kasama naman sila sa households, family na pwedeng sila yung ating kausapin na ito yung warning. Tapos ito yung paano lahat ng sistemang pag-aaral, lahat ng sistemang way para makarating sa kanila yung message. Ay kung ganun din sa mingi, isang challenge din yun. No? So, mayroon naman na tayo yung mga hand signals na mga sinasabi. Actually, kami yun namin isa sa wishlist namin na mag-isama talaga namin during planning na may sa sign language during meetings. So, isa rin yun sa pinag-aaralan. Sana meron lahat, no? Di ba po sa mga TV, may gano'n. Pero nakikinig yan.
maganda na maisama talaga sila sa consultation. Kasi mas alam talaga nila paano kaya ang pinakamagandang effective strategy para maka-reach sa kanila during times na kailangan talaga sila na mabigyan ng pabala. So yun, sa kanila rin manggaling yun. Pero medyo may naiisip na rin tayo, pero mas maganda nga at paano natin siya gawin. So importante talaga na may participation about isa before we siya about isa. Ito ma'am. So ito madalas to sa social media, no? So during or after ng disaster, may comparison po ng mga LGU. So meron po nababanggit na madalas na LGU na bakit sila prepared, bakit sila ganito, mabilis silang umaksyon. So ano-ano po kaya yung mga salik na nagiging dahilan kung bakit po mas handa at mas matatag ang ibang komunidad kaysa po dun sa Tama ka dyan, Sir Ralph. May mga pag-aaral talaga dyan, academic studies na may comparison between different countries, different communities at the level of the barangay. Bakit nga? So, according dun sa mga different studies, dahil una, priorities. Kung ikaw yung local chief executive, priority ko kasi ang DRR. So, ibig sabihin, kung priority ko ang DRR, it follows lahat ng fund and lahat ng programa ko ay nakatuon sa DRR. Kaya mas handa sila, mas kompleto sila ng dami, mas marami silang programa kasi pinigan ko siya, nilaan ko siya ng punto. Isa yun. Second is, yung community na yun, possible ay mas maraming experiences. Kumbaga, hindi naman kasi pantay-pantay. Meron ibang community na sobrang lagi na silang binabagyo. So, kailangan talaga na mas handa sila kasi naging culture na nila culture of preparation, culture of preparedness. So, compare sa iba na minsan lang naman. Kaya kung titignan mo sa assessment, risk assessment, malaking factor din yon. Kunyari, nakita mo na ang risk assessment mo is 5, which is the highest, for instance, or 3, the highest, and then ikaw is 1, yung culture of preparations mo, depende sa experience mo. So, isa rin yung factor, no? And then, yung isa naman is, yung, alam mo yung participation ng bawat community, yung open-mindedness, yung talaga bang ang community ay actively involved doon sa DRR measures na ginagawa ng isang community. Kasi minsan, ang dami-dami ng programa ng gobyerno, ang dami-dami programa ng kapitan, ang dami-dami programa ng barangay DRR committee. Pero wala namang bumaan din pagdating sa ayan na yung mga programa. So kapag indifferent o hindi masyadong open yung family or yung household, hihirapan ka kanila na i-prepare yung buong community. So, maraming factors. Kaya dapat ang unang-una sa akin ay i-open yung mind ng tao at palakasin or pataasin yung public awareness. Kasi kahit anong galing, kung hindi naman aware yung mga tao sa mga mangyayari at sa mga consequences, pero hirap mo rin sila i-involve. And therefore, yung preparation, kahit anong ganda ng gamit mo, hindi rin siya ganun magiging effective. So, importante yung mga nagawin po factors. So, Ma'am Louie, paano po ba nakaka-apekto yung aktibong pakikilahok po ng ating mamamayan sa kahandaan at pagtugon sa sakuna? Malaking bagay yun. Mas mabilis ang response. Halimbawa na lang, simple lang, dito sa Cavite, kapag may LBN na at malayo pa man, at nagpa-participate ang community at sinabi ng local chief executive nila o ng mayor nila na mag-preemptive evacuation, dahil for so long, experience mo na lagi ka nang babakain, lagi ka nang mag-evacuate, preemptive, ibig sabihin before any preparation, ang nag-participate ng community, mas maganda, mas mabilis. So, mas kukonti yung magiging impact sa inyo kasi ang bilis eh. So, mas mabilis yung action, mas kukonti yung magiging impact ng isang disaster o kung magiging disaster siya, mas makakalitas ng maraming tao, mas magiging maayos at systematiko. Mas maganda kapag talaga may participation. Mabilis yung action, well-informed, transparent lahat. Kung mayroon palang nakatira sa ating barangay, at alam ko, I'm sure ganun din, kung mayroon yung isang nakatira na expert na siya, or mayroon siyang network na makakatulong at nakikita niyang everybody is moving, pwede niyang i-offer
yung services. For instance, marami kami sa amin na ng komunidad, marami kami mga secretaries, undersecretaries na matataas ang posisyon sa gobyerno na malaki pala yung maitutulong. So, if everybody is moving, parang very open ka na, sige, magtulungan tayo kasi ang kita-kita yun. So, talagang malaki pong bagay yung discussion kasi mas mapapataas yung public awareness, mas mapapataas yung possibility na lesser yung risk, lesser yung impact na mararamdaman kapag dumating na yung sinasabi natin na dilubyo o anumang emergency. Ano-ano po yung mga karaniwang puwang o kakulangan sa pagitan ng mga nakahandang plano at aktwal na pagtugon sa komunidad ng sakunan? A very common gap yung tinatawag mo, no? Yung actual plan versus Actual. plan versus actual. I don't know if it is para sa lahat generally, pero isa sa nakitang challenges na nito ay marami kang plano, pero mayroon ba dito execution because of budgetary constraints, because of financial limitations, kasi ang dami naman pero ang tanong, may corresponding budget siya. Kasi kahit anong banda ng plano mo, kapag walang both, mahirapan tayo. And next is it a priority? Kasi di ba, we are so into economic agenda, we are so into other social agenda. Ang dami naman kasi, kung tutuusin sa gobyerno ay yung isang slice ng cake, kapag kini-slice mo, ang dami lang yun kasi. But it's just a matter of prioritizing and yung political will. Okay, so, siguro ngayon, I would say, sa dami na ng mga nangyayaring mga workshops, maraming mga information dissemination campaign, at nakikita na yung kahalagahan ng DRR because nandiyan na yung mga nangyayari, katulad na lang nasa natin sa iba't ibang banyo na nagparami na matay, nagiging priority na siya ng government. So, yung budget, isa yun, isa yun sa government. Budget because of priorities and then the political will. So, yun yung isang nakikita mo na ito yung plano pero ito yung actual. Second, ito yung plano pero yung accountability. Sino ba talaga yung dapat na managot? Kasi minsan, kapag ganyan, yung hindi kasi systematiko yung plano, ang daming tao na accountable pero o kaya merong ayaw niya na accountability. So, siguro yung mga gaps. But I'm sure compare last time before our 8-10-121 and before yung mga nangyayaring mga disaster na malalaki sa atin sa Philippines, marami na rin ang investment. So, marami naman. At ang maganda dito, marami rin mga sektor ang gustong lumulong. Like, in our case in Cavite, lumalapit na po yung private sector, like yung part ng aming council member at BCCI, and they're composed of businessmen, mga businesses to. So, sila na yung lumalapit. So, kahit na walang ganong kalaking fan si government, yung gap na yun is pwede naman siya ma-offset or ma-counterpart ng mga private sector. So, yun na. Pero may mga solusyon naman na nangyayari. May mga gaps, pero unti-unti naman na nagagawa ng paraan through partnership, collaboration, and public awareness, may wisdom. So, Ma'am Louie, nabanggit niyo po yung partnership and collaboration. Kami po sa DILG Cavite, marami po kami mga capability development na isinasagawa po. May mga tinatarget po tayong mga barangays para po mapagyaman pa po yung mga kakayahan nila during the disaster response. Minsan po, nakakasama po natin ng Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer nga po para po doon sa mga drills na yun, sa mga trainings na yun. So ma'am, ito po ba mga drills, trainings, and simulation exercise na ginagawa natin sa barangay? Gaano po ba kahalaga ito sa pagtugon po sa mga sakuna at sa kalamidad ng komunidad? Drill is a really very important activity o very important na classic training. Simulation drills, everyday move up, lahat ng drills. Bakit? Kasi kapag nag-drill ka, yung memory muscle memory, okay, yung muscle memory natin, yung parang automatic siya. Diba? Compare mo sa wala kang alam, tapos biglang ground shake. Ano gagawin mo? Tatakuhan ba?
Pero because nagkaroon ng mga ganyan deals, isipin mo, ay hindi talagang tatakbo. Dapat hintayin pa lang muna namin matapos yung buka. So kapag lagi namin ginagawa, and last year, yun yung naging kabisihan ng DRRMO with the help of DepEd at saka yung ating ibang mga board members. So nag-work kami ng deal because medyo na-alarming dahil sa nangyayari sa Cebu. Okay, and then of course the ILG, yung kasama yung ating mga bayan na magiging apektado din sa full content. Malaking bagay. Alam mo kasi kapag nag-deal ka, one instance is earthquake drill. Alam mo kung saan ka tatakbo, saan yung assembly area. Magka-count ka, pagdating sa assembly area, meron bang nawawala? Hahanakin mo siya. Kung wala nun, kanya-kanya na kayong takbo eh. Siyempre, you have to save your life, di ba? Kanya-kanya ka takbo. Pero pag may deal ka, ate ka, dito ka lang, dyan ka lang, tapos hahanapin natin yung mga kasama natin. So, it's very important. Malalaman natin, hindi ka pa kami. Magkukulang ba kami? Anong magkulang? Kumbaga sa drill, sa mga ganong bagay, yung supposed to be na action na ina-expect natin ay makikita natin na kulang pala kami, katulad yun, hindi pala kayo dapat dyan, ba't nagsalubong kayo dyan? So, naaayos natin. Even sa tabletop exercise, kung halimbawa nagkaroon tayo ng sa Carmona, yung tabletop exercise, ano ba yung importante doon? Nalalaman natin, ano naman yung mga preparedness or response actions na meron ng bawat agency kung sakaling nangyari. Baka may kulang. Kasi during the tabletop exercise, sasabihin natin, itong nangyari, may scenario yun eh. May hindi na makontak to, barangay na to, ganito. Ano ang ginagawa at gagawin ng PNP? So, kung nalalaman natin, ganun pala. So, at least, hindi pa man mangyayari, ito pala yung mga kailangan. I-test. Parang is a testing. Meron tayong mga tinatawag na contingency plan. Yung mga drills na yun yung nag-test ng ating mga plan na ginawa. At yun yung nakapagsabi sa atin kung may gap pa. And then from there, aayos natin cut. And then ito again the testing hanggang sa mag-perfect na ito. Pero sana naman, hindi na talaga natin siya ma-implement. Sana wala pa. Paano po sinusuri ng LGU ang kahandaan ng barangay batay po sa mga DRRM indicators? Ay, katulad ng nabanggit ko, no, you have the SGLG, di ba? Sa DILG, Museum of Local Governance. At part doon yung disaster preparedness. Isa yon sa indicator. At maraming tanong doon. At kapag ikaw ay gawad kalasag, isa pa rin yun na parang incentive at awards natin na tinitingnan natin doon gano'n makahanda yung barangay. So, pinupuntahan natin sa barangay kung nasa syudad at munisipyo, tinitignan yung mga plano, specifically, binibisita yun, binabasa. And then, tinitignan at binibisita rin kung ano yung mga response equipment na meron. Kami, pag ina-assess kami sa probinsya, ang unang tinitignan, ano ba yung, kompleto ba yung response equipment nyo for water, diba? For water, okay, ano-ano yung mga gamit na meron kayo. Calibrated ba itong mga gamit na to? Functional ba? Operational ba? Una, yung dream fund utilization nyo, tama ba na na-utilize nyo? Underutilized? Overutilized? Diba mga gano'n? So, may yung mga indicators kasi that is a measurement na talaga may ginagawa sa PRR. Going to the barangay, ganun din yung ginagawa ng mga assessment team. Tinitignan din talaga isa-isa nila yung mga indicators na yun. So, ayan po, no? Nabanggit po ni Ma'am Louie, no? Yung tungkol sa mga DRRM indicators, ito po yung mga dapat natin tignan during sa mga assessment po natin. For example na nga po, sa DILG, meron po tayo tinatawag na SGLG or yung Seal of Good Local Governance. And ma'am, para naman po sa mga nanonood natin mga kababayan Caviteños, especially po, for sure, mga nanonood sa atin ngayon, mga taga-barangay and mga taga-LGU. Ano naman po kaya dapat pamahalaan at gamitin yung local DRRM fund na nabanggit niyo po kanina po, no? Para po sa preparedness activities. Sa mga kasama natin sa barangay, sa mga punong barangay ngayon, nakikinig sa mga barangay treasurer kasi fund to. Alam niyo naman yung batas tungkol sa paggamit ng DRRM fund. So, it's 70-30, no? So, we have 70% for preparedness and prevention measures, while 30% for the quick response fund. Bakit ba ito nilakihan? Kung i-compare nyo before RA 10121, parang banday-banday lang siya. Pero nakita na malaki po dapat yung ibinibigay natin sa preparation. So, una, kahandaan sa preparation, maglagay po tayo ng fund for training. Yung halimbawa, mga drills, lagyan niyo po yan ng pondo kasi importante na po na magkaroon, ma-increase natin yung awareness ng ating community.
And then, yung mga equipment na dapat gamitin. Kasi, paano mo nangyari doon? Tapos, hindi naman natin ito kayang gawin manually na kukunin natin. So, talagang may gamit po. And then, yung mga stockpiling po ng inyong mga supplies. Importante po na meron kayong mga medicines, kung pwede nga, kung kaya ng fund, meron kayo food bag, mas maganda po para sa bawat family, sa bawat household, mas tutukan po natin nun. At isa pa, iba't iba po yung hazard na meron tayo, no? Hindi lang po ito yung natural hazard na sinasabi natin na ulan, bagyo, mayroon din tayong malinis hazard, like for instance, yung mga biological hazards natin, yung mga kaya pala tayo in dengue isa disaster kapag ka ito ay sumobra na doon sa kanilang threshold. So, ano naman kaya ang dapat gawin ng barangay? So, magawa po tayo ng mga measures for anti-dengue campaign. Dapat meron po kayo mga yung sa solid waste management kasi di ba doon din daw nanggagaling yung mga dumi ngayon na nagkakaroon pa tayo ng mga iba't ibang mga disaster dahil siya. So yun, siguro pag-isipan po ng barangay na meron po tayong 70%, gamitin po natin ito ng maayos. So yun lang po, prevention and mitigation through early warning, yung mga early warning system ninyo, and then preparedness through training and other responsive event. At yung pong QRF kung pwede nga po ay hindi na natin siya magamit. So ano-ano po yung mga strategy na maaari pong gawin ng LGU upang pong mapanatili ang aktibong partisipasyon ng komunidad sa DRRM? Challenging yan before, pero I think now lahat ng sector ay nagkakaroon na rin ng open mind na tumulong sa atin. Katulad nga nabanggit ko, ang dami na namin nakausap academic institutions. Ang dami na namin na gusto makipag-collab sa amin na kami mismo na overwhelm kami sa dami na activities nila because they are already parang naintindihan na nila yung kalagahan ng DRR. So, probably one is incentivizing could be one. Makikita ko, narinig ko na yung ibang barangay o ibang LGU, may sinasabi sila na kapag malinis yung barangay, di ba meron kayong mga program ang barangay cleanliness? But that's part of it. Oo, di ba? Meron kayong ganun. Kasi kapag malinis, mas hindi magkakaroon ng mga human induced sa mga disaster, no? So, baka incentivizing your SGLG, Nagawad Kalasan, I think that is very effective kasi importante rin sa tao na kapag ka ikaw ay gumagawa, nare-recognize naman din yung iyong ginagawa kasi mas namomotivate tayo na mas doubling pa yung aking ginagawa. Incentivizing in a sense, hindi naman laging kinakailangan na may fun. Maganda nga sana kung may fun kasi that could form part of another activity na may fun. Pero maganda rin yung ma-recognize sa kapitan. Boy, ang galing ng barangay na ito, malinis ng barangay na ito, prepared ng barangay nito. So, incentivizing is one. Second is make it a habit, make it a lifestyle na hindi lang dahil sa incentives, kundi pa ang culture of there is a culture of disaster preparedness talaga. And yun meron naman tayo, Philippines is yung pagandahan compare sa ibang bansa. When we say culture, yung mga bayanihan natin, i-ano lang natin siya, i-strengthen, i-increase lang yung bayanihan culture na meron na talaga innate ang mga Pilipinos. Pero this time, our bayanihan is more of a DRR preparation. Parang ang sarap lang isipin na gano'n. Yun lang. And then we maintain yung coordination, transparency. Kasi kapag may trust ang mga tao sa government, hindi mo na sila kinakailangan tawagin. Sila na yung puso mag-offer ng services kasi they trust us or they trust the government. So gano'n. Incentivizing, transparency, continuous, consistent coordination, and participation, and that the program itself is sustainable. Hindi yung isang best lang. Hindi yung sustainability yung mga programa natin. Pag nalalang ko, Sana lang. So yun nga po, no, Ma'am Louie, maganda talaga, no, i-embrace ng mga kababayan natin yung bayanihan, no, then i-apply natin to sa disaster preparedness, no. So for the last question, Ma'am Louie, ano-ano po kaya mga programa ang maaari gawin ng lokal na pamahalaan para mas mapatatag pa kahandaan ng bawat komunidad? Baka meron pong mga programa ang provincial level na pwedeng gawin din po sa municipal or city level and sa barangay level na panigurado po ay may mga nanonood po sa atin. Ang PRRMO is very much into collaboration, partnership. Siguro yun yung kailangan natin i-strengthen.
Dahil sabi ko nga, the resources itself is hindi naman ganun talaga. Meager yung resources ng gobyerno. And then there are so many services na kailangan i-divide siya. But if you have the collaboration, the business sector is very much willing. Kung tinanong mo kanina, ano yung mga programa ng DRR, siguro magkakataon na ibigay namin sa inyo kung ano yung magiging programa namin. At naging programa namin last year. At ngayon, yung mga nakaline up namin programs, baka meron po kayo mapulot at baka gusto nyo sumali sa amin. Ito po, una, we have collaboration and partnership with the tourism. Our tourism sector through our Mauritian Tourism Office. Lahat po ng mga tourism officers ay magkakaroon po sila ng mga training on basic life support so that they will cascade it later on to their constituents or to their LGUs. And then we have their mainstreaming DRR in the Tourism Development Plan. Importante po kasi lahat ng plano ng LGU naka-mainstream si DRR. Kasi sabi nga natin, even if you're very economically active, robust lahat, maganda lahat, pero in one click, no? Because of DRR na happen to Typhoon Haiyan or Typhoon Yolanda. Diba? Ang ganda-ganda niya, pero isang ganun lang. So, we have to mainstream DRR. So, continuous na po yung mga mainstream ng mga DRR plan, ng mga DRR sa lahat ng plan, tourism plans, we have that. We also are into with academicians. So, we have Camila State University with us being an active member of the council. Mayroon po silang pinropose sa amin na later on, ay siguro marinig ninyo na to have a safety officer per institution under the Department of Education. So, lalabas po yan, mga guidelines. Pero at least, nakita nila na importante sa bawat institution, will it be in the government, may it be in the private sector, meron kayong safety team nandun sa loob. Kasi hindi naman laging, kayo rin yung frontliner sa inyong lugar So aside from the occupational safety hazard, meron din kayo safety team na talagang tatakbo na nagdoon. So meron kami mga ganun mga trainings and we have done in collaboration. At meron po kaming, just recently we have this, ilo-launch pa lang naman, pero ikatwento na po. We have with the Lasal, Las Marinas, na magkakaroon po ng volunteers, barangay volunteers, capacity development, and it includes academic side in a sense na taasan naman yung level ng awareness on DRR. Bakit pa ito mahalaga? Pagkatapos may siyang skill side. So kapag nakagraduate po yun, it is in partnership with the ILG Cavite, yun po magiging makakagraduate po doon ay magkakaroon sa certificate from us at magiging ina-envision ni DILG is isa itong magiging CSO accredited organization. Lahat po ng graduate. So, ilo-launch pa lang naman po ito pero for this year po nataray na ngayon. And then we continuously do our drills. Marami po kami mga technical assistants na idiretso lang po ninyo yung drills, no? Kahit paulit-ulit. Redundancy po is really very important. Ibig sabihin, paulit-ulit po siya para po hindi nakakalimutan. Kaya nga po may NSED, di ba? Na NSED is a quarterly thing. So, baka pwede sa atin, sa inyo, sa barangay is semi-quarterly or every 2 months. Lahat ng school ba ay napasok kasi po maraming school. Tapos, meron po tayo mga DRR posts sa bawat LGU, we have our city and municipal DRRMO offices na pwede po kayo makipag-coordinate for you to have really a collaboration and activity kasi marami rin po silang ginagawang mga preparedness measures na pwede po mag-angla talaga yung lahat. So yun, ano po ba yung mga activities namin? Ano rin, yung mga iba't ibang mga requests. So, ang dami-naming requests when it comes to skills training. And of course, we are also strengthening our people dito sa DRRMO, yung responders natin. Kasi, paano naman kami makakapag-offer ng services kung kami naman na itula. And of course, at safety rin po talaga yung number 1 priority natin. So, dapat yung aming pong responders ay equipped. Kasi hindi mo siya pag-isabak sa search and rescue kung hindi siya mapapahamak lang. Kaya importante po sa amin. And we have also lined up trainings or orientation seminars for our local chief executive, our governor, and the members of the council para naman po maintindihan nila ganito pala kapag may disaster, may sistema palang mekanismo and that is the incident command system. So, hindi pala basta ka lang tutugon, meron pala siyang isang systematikong pamamaraan para po mas maging systematiko rin yung response at mas maging maayos po lahat. So, we have that for the ICS, we have for the Emergency Operations Center, may
mga nagawa rin po kami mga training on risk communication. So yun po, yun yung alam po ginagawa din naman ng mga barangay, ng mga LGU. So pare-pareho lang naman po yung ating mga ginagawa. Dire-diretso lang po natin. At kung pwede po ay tubuhin po natin lahat ng sector. Kami po may industries, may academic, may tourism, yun po yung marginalized sector, sinasama rin po namin yung mga police. So kung mas maganda po lahat ng sector kasi we are all one when it comes to disaster. No boundaries po ito. Disaster is everybody's concern. Disaster has no geographical boundary. Lagi sinasabi yun ng ating SILG. So everybody should be really aware and be involved doon sa DRRM. Napansin ko po no, na parang ang mga programa po natin ay more on CapDev activities. Ang naging kaibahan lamang po sa iba, meron po tayong mga natatop na partners no, na maganda po no, na parang meron po tayong collaboration. And syempre po, to explore po yung other skills po ng ating mga partner na pwede po nila maibigay na lesson din po sa ating mga constituents. Yan. So thank you rin po na Ma'am Louie para po sa magandang talakayan. So mga Caviteños, ilan po sa atin na pag-alaman na ang katatagan po ng komunidad ay nakasalalay po sa pagkakaisa at antas ng kaalaman ng bawat pamilya. Importante rin po ang aktibong partisipasyon sa mga drills. So tandaan po natin yan lagi. So Ma'am Louie, baka po meron po kayong huling mensahe at paalala po para sa ating mga manonood bago po matapos yung ating programa. Sa lahat po mga nakikinig dito, no, lalo na yung mga Caviteño, hindi po madali at hindi naman po napakahirap kung tayo po ay sama-sama na magtumugon, lalo na po dito sa disaster risk reduction management. Natutuwa po kami na nabibigyan kami ng ganitong pagkakataon kasi usually kapag naaalala lang ng DRRMO, kapag may sakuna, kapag may emergency, no, kapag ayan na yung bagyo. Pero marami po kami ginagawa kasi po ang DRRMO po ay hindi lamang po on response. Nakatutok po kami sa preparedness, nakatutok po kami sa prevention and mitigation, yung 4 na thematic areas. And the council itself, malaki po ang tulong ng ating konseho, yung DRRM Council. Sana po i-maximize din po natin yung ating mga members sa local, sa city, DRRMC, sa municipal, sa barangay, kasi malaki po ang itutulong ng mga membro. Lahat po ng ginagawa namin dito sa DRRMO ay hindi po kanilangan isip. Lagi po itong partnership with them. At kapag ka po nakikita at nakikilala, nalalaman na nila na mahalaga po pala ito, sila na po ang pusang lumalapit. Kami na po, experience po namin. Kami na po ang na-overwhelm. Kami na po yung teka lang po kasi po meron pa po kami nakaline up. So, ibig sabihin, ganyan na po pala ka-open ang mga tao pagdating sa DRRA. So, let us maximize this, and even our local chief executive ang aming pong governor ay nakikita namin na ang sobra po ang support sa pagdating sa DRRA po. So, habang nakikita po natin ang talagang nandyan po, hindi naman po natin maiwasan. Diba, sabi nga natin lagi, Philippines is located in the Pacific Ring of Fire, typhoon belt. So, ibig sabihin, it's a given fact na talagang tayo po ay pupuntahan ng bagyo. Pero kung alam naman po lahat ng mga DRMs, ito po ay nasa kapasidad po natin kung paano po tayo makaka-prevent ng sinasabing resilience, community resilience. At lahat po ito ay mag-e-emanate po sa tulong-tulong natin na pagsasama-sama po natin na action. So, hindi lang po lahat lagi ng DRRM office o ng mga police o ng mga uniform personnel. Mahalaga po ang papel ng komunidad. Lalo na po kayo, ang household and families, malaking-malaki pong tulong ninyo sa amin. Kung sana po kung may mga patawag o may mga imbitasyon po ng mga kanya-kanyang barangay, committees, ng DRR committee, sana po kayo ay dumukod. At sa ating mga committees naman, sana po ay kayo din maging active na kasama ng ating DRRM Council sa aming syudad at sa ating munisipyo. So maraming salamat po DILG. Kami po ay natutuwaan lagi po sumusuporta sa amin ng DILG sa lahat ng mga mandado, legal mandates, lahat po ng dapat namin gawin, mga checklist at malaking bagay ng napakalaking. So thank you so much po at ingat po tayong lahat. Thank you. Again, thank you very much po sa ating tagapagsalita ngayong araw sa pagbibigay linaw tungkol sa disaster resilience at disaster preparedness, syempre pati na rin sa community resilience. Yan, at sa ating mga manonood, no, maraming salamat po sa paglaan nyo ng oras para po sa first episode ng Season 5 ng Caviteños, Alam Niyo Ba? So, kita-kits po
Ulit tayo sa susunod pang mga episodes. And again, we learned a lot from today's episode. Sana po lahat po tayo nakapakinig at nakakuha ng mga importanteng impormasyon na inabahagi sa atin ng ating tagapagsalita ngayong araw. Kaya mga Caviteños, alam niyo na, Building community resilience, how to be prepared anytime. patuloy niyo pong antabayanan ng mga susunod pang episodes ng Caviteños, alam niyo ba? And please don't forget to like and share our Facebook official page na DILG Cavite para po sa mga updates at napapanahong impormasyon. Ako po si Kat. At ako po si Raf. Paalam!